Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon ipapakita ko kung paano ginagawa ang unang nagawa sa kapasanglay o kapo. Pero bago ang lahat, intro muna tayo. Ang ipapakita ko po sa inyo ngayon ay kung paano ginagawa ang unang nagawa sa kapasanglay pero mahaba-habang oras or panahon ng kakailanganin. Ang ipapakita ko pa lamang ay ang kanyang proseso. Hindi ko na po papatagalin, ipapakita ko na po sa inyo. Heto na po ang mga kapasanglay or kapok na ginagawang unan. Mayroon itong sariling imbakan upang sa gayon ay hindi maulanan o madumihan. Mahirap din pong makakuha ng maraming bunga ng kapasanglay dahil kailangan mo pang akyatin or sungkitin. Siyempre, hindi rin nawawala na kailangan mo ng puhunan. Puhunan para makabili ka ng maraming kapok dahil hindi ka makakagawa ng unan kapag kaunti lamang ito. Ito po palang mga kapasanglay na kailangan pang paarawan, ayun po yung mga hindi pa naging kulay brown. Yung mga berde pa lamang ang kulay ay hindi pa handang gawing unan. Ganito naman ang itsura ng pwede nang gawing unan. Dito naman po kami gumagawa ng unan. Yan si nanay, abala siya sa pag-aayos bago siya magsimula. Pinaghihiwalay din po ang mga sako na ginagamit upang sa gayon ay maproseso na mabuti at malinis. Napaka-busy pa po ni nanay kaya wala pa po siyang time magpa-interview. Tanging ang ginagawa ko lamang ay kinukuhanan ko pa po lamang siya para sa gayon ay atin pong makita ng maigi. Yan na po yung kapok, diyan siya kumukuha ng bulak nito. Kailangan po natin paikot-ikutin upang matanggal ang mga buto nito. Madali mo na lamang matatanggal ang mga balat nito kapag nakita mo na ang bulak na nakalabas na sa paligid nito. Kailangan mo lang siyang biyakin upang matanggal mo ng tuluyan ang balat nito, pagkatapos ay pwede mo nang kunin ang bulak niya at ilagay mo sa ginawa mong pagtanggalan ng buto. Pwede nyo rin pong gamitin ang kamay nyo na lamang po at kapain ng mabuti kung nasaan ang mga buto nito, tsaka ninyo tanggalin ng isa-isa. Dahil sa paggawa po ng unan ay kailangan wala pong mga buto na naihalo. Pero ganito yung nakasanayan po namin, nilalagay namin dyan at dyan na kusang naglalaglagan. Kailangan lang na paikot-ikutin mo yung bulak dyan at kusa nang matatanggal. Heto na po yung mga bulak na natanggalan na ng mga buto. Malinis na siya, wala na siyang mga buto na makikita. Handang-handa na siya na gawing unan. Kaya lang, medyo mahirap po na makagawa agad ng unan. Kaya kailangan mo na siyang ipunin dyan sa sako. Paulit-ulitin mo lang gawin ang mga ito hanggang sa mapuno mo ang maraming sako at makaipon ka ng gagawin mong unan. Hanggang dito na lamang po. Sa susunod ay papakita ko naman yung mga nagawa na namin na unan. Maraming salamat po sa panonood. God bless.